Maligayang pagdating sa isa pang kwento ng pag-asa. Ngayon, ikukwento natin ang buhay ni Maria, isang simpleng kasambahay na may lihim na talento. Sa gitna ng hirap ng buhay, paano siya haharapin ang hamon ng isang mayamang lalaki? Pakinggan ang nakakaantig na kwento. Si Maria ay isang simpleng babae mula sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Quezon. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, siya ang naging haligi ng kanilang pamilya. Noong siya ay 12 taong gulang, namatay ang kanilang ina dahil sa sakit na hindi nagamot. Wala silang pera para sa ospital. Ang ama naman nila, isang magsasaka, ay halos wala ng kita dahil sa mga bagyo at pagbaha na sumira sa kanilang pananim. Kaya naman, sa murang edad, si Maria ang nagdesisyong magsakripisyo. Kailangan kong magtrabaho para makakain kami at makapag-aral ang mga kapatid ko, sabi niya sa sarili. Sa edad na 18, iniwan niya ang probinsya at pumunta sa Maynila. Naging kasambahay siya, naglilinis ng mga bahay ng mayayaman, naglalaban ng kanilang damit at naghahanda ng pagkain mula umaga hanggang gabi. Pero sa kabila ng pagod at pagsubok, may isang bagay na hindi nawala kay Maria, ang kanyang pag-ibig sa sayaw. Noong bata pa siya, kilala siya sa barangay bilang pinakamagaling sumayaw ng tinikling at modern dance. Nanalo siya ng mga premyo sa mga lokal na patimpalak at ang mga kapitbahay ay laging nagpapalakpakan tuwing siya ay sumasayaw sa plaza. Pero nang dumating ang kahirapan, iniwan niya ang pangarap na yon. Hindi makakapagbigay ng pagkain ang sayaw, sabi niya noon. Sa kanyang puso, nagtago ang talento. Pero sa gabi, kapag nag-iisa sa maliit na kwarto ng mga kasambahay, lihim siyang sumasayaw, nagpapahinga mula sa bigat ng buhay. Minsan, habang naglilinis sa bahay ng kanyang amo, narinig niya ang musika mula sa isang lumang radyo, isang kanta na nagpabalik sa kanya ng mga alaala ng kanyang kabataan. Doon, sa katahimikan, sumayaw siya ulit, kahit saglit lang. Pero hindi niya inakalang ang talento niyang ito ang magbabago ng kanyang buhay. Sa malaking mansyon ni Mr. Ramirez, isang kilalang milyonaryo at CEO ng isang tech company sa Maynila, puno ng kasiyahan ng gabi. Ito ang kanyang ika-50 kaarawan at nag-organisa siya ng isang engranding party na puno ng mga kilalang tao, mga negosyante, artista at mga mayayaman mula sa iba't ibang sulok ng lungsod. Ang mansyon ay nagniningning, mga chandelier na kumikinang, mga mesa na puno ng mamahaling pagkain at isang live band na tumutugtog ng mga sikat na kanta. Pero sa likod ng kasiyahang ito, si Maria, ang kasambahay, ay abala sa kusina. Habang naghahanda ng mga inumin at pagkain para sa mga bisita, naririnig niya ang musika mula sa malaking sala. Sa kanyang puso, naaalala niya ang mga araw na siya pa ang sumasayaw sa mga ganitong okasyon sa probinsya. Pero ngayon, siya'y parang animo, hindi napapansin, hindi kinikilala. Si Mr. Ramirez, na kilala sa kanyang kayabangan, ay madalas na nangiinsulto sa mga katulad ni Maria. Ang mga kasambahay ay para lamang maglinis, sabi niya minsan sa harap ng mga bisita na laging tumatawa bilang pagsang-ayon. Sa gabing ito, habang nagdadala si Maria ng mga inumin sa sala, napansin niya ang mga eleganting damit ng mga bisita, ang kanilang mga ngiti at ang saya na hindi niya naranasan. Pero hindi niya alam na ang gabing ito ang magbabago ng lahat. Isang simpleng sandali ang magdadala sa kanya sa sentro ng pansin, isang hamon na hindi niya inaasahan. Sa makintab na sala ng mansyon ni Mr. Ramirez, ang mga ilaw ay parang bituin at ang musika ay puno ng buhay. Pero para kay Maria, ang kasambahay na ngayon ay nakatayo sa harap ng mga mayayamang bisita, ang mundo ay parang tumigil. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, mga mata na puno ng duda, pagtawa at husga. Si Mr. Ramirez, na nakaupo sa kanyang upuan na parang hari, ay may nangiting ng pagyayabang. "Hoy, kasambahay," sabi niya sa malakas na boses. "Kung kaya mong sumayaw ng maayos, bibigyan kita ng bonus na sapat para sa isang buwan mong sahod. Pero kung mapapahiya ka, maglilinis ka ng buong mansyon magdamag." Ang mga bisita ay nagtawanan, at ang tawa nila ay parang dagundong sa tenga ni Maria. Sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang bigat ng mga salita. Hindi lamang ito isang hamon, kundi isang pagtatangka na ipahiya siya sa harap ng lahat. Pero sa kabila ng takot, may isang kislap sa kanyang puso.
Ang mga alaala ng kanyang kabataan nang siya ay sumasayaw sa plaza ng kanilang barangay ay bumalik sa kanya. Ang tinikling, ang modern dance, ang mga palakpakan ng kanyang mga kapitbahay, lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Mulit ngayon, sa harap ng mga mayayamang ito, paano niya gagamitin ang kanyang talento? Paano niya ipapakita na ang isang kasambahay ay hindi lamang isang tagalinis, kundi isang tao na may pangarap at kakayanan? Ang musika ay nag-umpisa. Isang kanta na pinaghalo ang tradisyonal na tinikling at isang modernong waltz na parang sinasadya upang subukin ang kanyang kakayahan. Si Maria ay nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mata ng mga bisita na para bang hinihintay siyang maddapa. Ano kaya ang marunong nitong kasambahay na ito? Bulong ng isang bisita sa kanyang katabi. Siguradong mapapahiya yan. Sagot ng isa na may halong tawa. Si Mr. Ramirez ay nakangisi pa rin. Hawak ang isang baso ng alak na parang sigurado na si Maria ay mabibido. Pero sa loob ng katahimikan ng kanyang isip, narinig ni Maria ang boses ng kanyang yumaong ina na sinabi niyang, "Anak, ang talento mo ay regalo ng Diyos. Huwag kang matakot na ipakita ito." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng tapang. Sa kabila ng mga pangungutya, sa kabila ng mga tingin na puno ng pagmamaliit, alam niya na ito ang pagkakataon niya. Hindi lamang para patunayang mali ang mga mayayaman, kundi para ipakita sa sarili niya na kaya niyang lumaban. Sa kanyang buhay bilang kasambahay, si Maria ay sanay na sa mga pagsubok. Sa Maynila, nakita niya ang agwat ng mahirap at mayaman. Ang mga amo na tinuturing siyang parang walang halaga, ang mga bisita na hindi man lang siya tinitignan sa mata. Pero sa bawat araw ng paglilinis, ng paglalaba, ng paghahanda ng pagkain para sa iba, natuto siyang maging matatag. Sa Singapore, kung saan siya minsan nagtrabaho bilang OFW, naranasan niya ang kalungkutan ng paglayo sa pamilya, ang hapdi ng mga pangungutya mula sa mga hinintay niya. "Kung kaya ko yun," sabi niya sa sarili, "kaya ko rin itong hamon niya yun." Ang mga kapatid niya na ngayon ay nakakapasok sa eskwela dahil sa pagsisikap niya ang naging inspirasyon niya. Para sa kanila, handa siyang harapin ang kahihiyan, ang takot at ang pagdududa ng lahat. Pero bago siya sumayaw, isang alaala ang muling bumalik sa kanya. Noong siya ay 16 na taong gulang, sumali siya sa isang malaking patimpalak ng sayaw sa kanilang probinsya. Ang premyo ay isang scholarship para sa isang dance academy, isang pagkakataon na magbabago ng kanyang buhay. Pero nung araw na yon, ang kanyang ama ay nagkasakit at kailangan niyang umuwi para mag-alaga. Iniwan niya ang sayaw, iniwan ang pangarap para sa pamilya. Ngayon, sa harap ng hamon ni Mr. Ramirez, nararamdaman niya ang bigat ng mga sakripisyong iyon. Pero sa kaibutiran ng kanyang puso, alam niya na bawat sakripisyo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lakas na ngayon ay gagamitin niya para patunayan na ang isang kasambahay ay hindi lamang isang manggagawa, kundi isang tao na may pangarap at kakayanan. Kaya't habang ang musika ay tumutugtog, si Maria ay huminga ng malalim. Ang mga tingin ng mga bisita ay parang mga sibat, pero bawat note ng kanta ay parang yakap mula sa kanyang nakaraan. "Para sa pamilya ko," bulong niya sa sarili, "para sa mga hinintay akong madapa." Pero higit sa lahat, para sa akin. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahan, na parang natatakot, pero untim-unting nagkakaroon ng kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang nakaraan, ng kanyang mga pangarap, at ng kanyang laban. Ano kaya ang mangyayari? Magagawa kaya ni Maria na baguhin ang tingin ng lahat sa kanya? Ang susunod na sandali ay magbabago ng lahat. Bago sumayaw si Maria, bumalik ang kanyang mga alaala sa mga taon ng pagsubok. Sa Singapore, kung saan siya nagtrabaho bilang kasambahay, natutunan niyang maging matatag. Tulad ng maraming OFW, naranasan niya ang kalungkutan ng paglayo sa pamilya. Ang hapdi ng mga pangungutya mula sa mga amo na tinuturing siyang mababa. "Kasambahay ka lang," sabi nila, habang siya ay naglilinis ng mga bahay na hindi kailanman magiging kanya. Pero sa gabi, sa maliit na kwarto, lihim siyang sumasayaw, nagpapahinga mula sa bigat ng buhay. Ang musika ang naging kaibigan niya, ang sayaw ang naging kalayaan niya. Ngayon, sa harap ng mga bisita ni Mr. Ramirez, nararamdaman niya ang parehong hapdi.
ang mga tinging na puno ng pagmamaliit, ang mga salita na parang hinuhusgahan ang kanyang halaga. Pero sa kabila nito, may isang boses sa kanyang puso, Maria, ipakita mo kung sino ka talaga. Ang kanyang mga kapatid na ngayon ay nasa eskwela dahil sa kanyang pagsisikapan, ang naging lakas niya. Kung kaya ko ang mga taon ng sakripisyo, sabi niya sa sarili, kaya ko rin itong hamon. Ang mga tawa ng mga bisita ay parang hamon din, hindi lang sa kanyang sayaw, kundi sa kanyang dignidad. Handa na siyang ipakita na ang isang kasambahay ay may kwento, may talento at may pag-asa. Sa gitna ng malaking sala, habang ang musika ay nagsimulang tumugtog, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Maria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Pero sa kabila ng takot, may determinasyon sa kanyang dibdib. Ang hamon ni Mr. Ramirez ay hindi lamang tungkol sa sayaw, hindi lamang tungkol sa kanyang sayaw. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang halaga, bilang isang kasambahay na laging hinuhusgahan at itinuturing na mababa. Ang mga bisita na may mga ngiti ng pag-alipusta ay naghihintay na mapahiya siya. Siguradong madadapa itong babaeng ito. Bulong ng isa sa kanyang katabi. Isang kasambahay lang yan. Ano bang alam niya? Sagot ng isa pa na may halong pangungutya. Pero si Maria ay hindi nagpadala sa mga salitang iyon. Sa kanyang isip, narinig niya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga gabi sa barangay kung saan siya ay sumasayaw ng tinikling sa harap ng mga kapitbahay. Ang mga palakpakan na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Kung kaya ko noon, sabi niya sa sarili, kaya ko rin ito ngayon. Ang musika ay isang timpla ng tradisyonal na tinikling at modernong waltz, isang kanta na parang sinadya upang subukin ang kanyang kakayahan. Ang bawat nota ay parang paalala ng kanyang nakaraan. Ang mga araw na siya ay malaya, bago siya naging kasambahay, bago niya iniwan ang kanyang pangarap para sa pamilya. Habang ang unang mga hakbang niya ay dahan-dahan, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ng mga bisita. Ang bawat galaw niya ay sinusuri, ang bawat kilos ay hinihintay na magkamali. Pero sa kabila nito, may isang boses sa kanyang puso na nagsasabi, Maria, ito ang pagkakataon mo. Ipakita mo na ikaw ay higit pa sa isang kasambahay. Ang mga alaala ng kanyang ina, na minsan ay nakanood sa kanya habang sumasayaw sa isang maliit na entablado sa probinsya, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Anak, ang sayaw mo ay regalo mula sa Diyos. Huwag mong ikahiya ang talento mo. Habang ang musika ay nagpapatuloy, unti-unti nawala ang kaba ni Maria. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw sa ritmo ng tinikling. Mabilis, magaan, at puno ng enerhiya. Ang mga bisita, na noong unay tumatawa, ay unti-unting napapatahimik. Ang kanyang mga galaw ay hindi lamang teknikal, kundi puno ng damdamin. Ang sakit ng mga taon ng pagsubok, ang saya ng kanyang kabataan, ang pag-asa na hindi nawala kahit kailan. Pero ang hamon ay hindi madali. Si Mr. Ramirez na nakamasid mula sa kanyang upuan ay may ngiti pa rin ng pagyayabang. Hindi pa rin sapat yan, sabi niya sa isang bisita na para bang hinintay pa rin ng pagkakamali ni Maria. Ang iba pang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Pero may mga ilan na napansin ang kakaibang ganda sa pagsayaw ni Maria. Parang may kwento ang bawat galaw niya. Bulong ng isang babaeng bisita. Hindi ba siya yung kasambahay? Paano niya natutunan ito? Ang bawat hakbang ni Maria ay parang isang laban. Laban sa mga tinginan ng huhusga, laban sa mga salitang ng aapi, laban sa mga taon na siya ay itinuring na invisible. Sa kanyang isip, naaalala niya ang mga gabi sa Singapore kung saan siya ay sumasayaw mag-isa sa kanyang kwarto pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Doon, sa katahimikan, natutunan niyang maging malakas, na magtiis sa mga pagsubok ng buhay bilang OFW. Ang mga pangungutya ng kanyang mga amo noon, ang mga araw na siya ay umiiyak dahil sa kalungkutan, ay naging bahagi ng kanyang lakas ngayon. Kung kaya ko ang mga yon, sabi niya sa sarili, kaya ko rin itong gawin ngayon. Ang kanyang sayaw ay hindi lamang para sa bonus na ipinangako ni Mr. Ramirez, kundi para patunayan sa lahat at higit sa lahat sa kanyang sarili na ang isang kasambahay ay may kwento, may talento at may karapatang maging proud. Pero ang hamon na hindi pa tapos.
Habang ang musika ay nagpapabilis, ang mga bisita ay naghihintay pa rin ng isang pagkakamali. Si Mr. Ramirez ay nakaupo pa rin, mayabang ang tingin, na para bang sigurado na si Maria ay mabibigo. Ngunit sa bawat galaw ni Maria, may isang bagay na nagbabago sa hangin. Ang katahimikan ng mga bisita ay nagiging kuryosidad, at ang kuryosidad ay nagiging paghanga. Ano kaya ang mangyayari kapag tuluyang sumikat ang talento ni Maria? Ang susunod na sandali ay magbabago ng lahat. Sa gitna ng malaking sala, habang ang musika ay umaalinggaw-ngaw, si Maria ay nagsimulang sumayaw ng buong puso. Ang kanyang mga galaw ay hindi na lamang mga hakbang. Bawat kilos ay isang kwento, isang laban, isang patunay na ang isang kasambahay ay higit pa sa mga hinusgahan ng iba. Ang tinikling na kanyang natutunan sa barangay bilang bata ay pinaghalo niya sa modernong waltz na parang sinasabi sa lahat, ito ako at hindi ako mababa. Ang mga bisita na noong una ay tumatawa at nangungutya ay unti-unti nang napatahimik. Ang kanilang mga ngiti ng pagyayabang ay napalitan ng pagkamangha. Si Mr. Ramirez na nakaupo pa rin sa kanyang upuan na parang hari ay napatigil sa pag-inom ng kanyang alak. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamaliit ay ngayon ay nagpapakita ng gulat. Sino ba itong babaeng ito? Tanong niya sa sarili habang ang musika ay nagpapabilis at ang mga galaw ni Maria ay nagiging mas makapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Maria ay parang sagot sa mga taon ng panghuhusga. Sa probinsya, siya ay hinintay ng mga kapitbahay tuwing may pista. Pero sa Maynila, siya ay naging invisible. Isang kasambahay na hindi napapansin na tinuturing na walang halaga. Pero ngayon sa harap ng mga mayayaman, ang kanyang sayaw ay isang sigaw ng dignidad. Ang mga alaala ng kanyang ina na minsay nagsabi sa kanya na talento ay regalo mula sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga gabi sa Singapore kung saan siya ay sumasayaw mag-isa sa kanyang kwarto pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, doon sa katahimikan, natutunan niyang maging malakas na magtiis sa mga pagsubok ng buhay bilang OFW. Ang mga pangungutya ng kanyang mga amo noon, ang mga araw na siya ay umiiyak dahil sa kalungkutan, ay naging bahagi ng kanyang lakas ngayon. Kung kaya ko ang mga yon, sabi niya sa sarili, kaya ko rin itong gawin ngayon. Ang kanyang sayaw ay hindi lamang para sa bonus na ipinangako ni Mr. Ramirez, kundi para patunayan sa lahat, at higit sa lahat, sa kanyang sarili na ang isang kasambahay ay may kwento, may talento, at may karapatang maging proud. Habang ang musika ay nagpapabilis, ang mga bisita ay naghihintay pa rin ng isang pagkakamali. Si Mr. Ramirez ay nakaupo pa rin, mayabang ang tingin, na para bang sigurado na si Maria ay mabibigo. Ngunit sa bawat galaw ni Maria, may isang bagay na nagbabago sa hangin. Ang katahimikan ng mga bisita ay nagiging kuryosidad at ang kuryosidad ay nagiging paghanga. Ano kaya ang mangyayari kapag tuluyang sumikat ang talento ni Maria? Ang susunod na sandali ay magbabago ng lahat. Namamalayan, habang ang iba ay nagbubulungan, paano natutunan ng isang kasambahay ang ganitong sayaw? Pero ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang biglang nagbago ang musika sa isang mas mabilis na ritmo. Si Maria, na ngayon ay puno ng kumpiyansa, ay nagpakita ng isang galaw na hindi inaasahan. Isang perpektong pirouette na natutunan niya sa mga lihim na gabi ng pagsasanay. Ang buong silid ay napuno ng paghanga. Kahit si Mr. Ramirez ay napatayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng pagkamangha at pagkahiya. Hindi ito maaari. Bulong niya, pero ang katotohanan ay nasa harap niya. Si Maria, ang kasambahay na hinintay niyang mapahiya, ay ngayon ang sentro ng atensyon. Ang mga bisita ay nagpalakpakan at ang ilan ay nagsisimulang magtaas ng kanilang mga cellphone, kinukunan ang pagsayaw ni Maria. Ang dating katahimikan ng paghuhusga ay napalitan ng ingay ng paghanga. Sa kanyang isip, si Maria ay hindi lamang sumasayaw para sa mga bisita o para sa bonus na ipinangako ni Mr. Ramirez. Siya ay sumasayaw para sa kanyang mga kapatid na ngayon ay nakakapasok sa eskwela dahil sa kanyang pagsisikap. Siya ay sumasayaw para sa kanyang ina na minsan ay nakanood sa kanya na may luha sa mga mata.
Siya ay sumasayaw para sa lahat ng mga Pinoy na naranasan ang panghuhusga, ang mga itinuturing na mababa dahil sa kanilang trabaho o estado sa buhay. Ang bawat galaw niya ay isang patunay na ang talento ay hindi natutukoy ng pera o katayuan. Ang kanyang sayaw ay isang kwento ng pag-asa, ng laban, ng dignidad na hindi kailanman nawala. Habang ang musika ay nagpapabagal, si Maria ay huminto sa isang magandang pose. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang mga bisita ay nagpalakpakan ng mas malakas at kahit si Mr. Ramirez ay hindi na makapagsalita. Ano kaya ang susunod? Ang kwento ni Maria ay malapit ng magbago ng tuluyan. Matapos ang nakakamanghang sayaw ni Maria, ang sala ay napuno ng malakas na palakpakan. Ang mga bisita na noong una ay nangungutya at nagdududa ay ngayon ay puno ng paghanga. Ang dating katahimikan ng paghuhusga ay napalitan ng mga sigaw ng bravo at ang galing. Si Maria, na nakatayo pa rin sa gitna ng sala, ay huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Pero ang pinakamahalagang sandali ay hindi ang palakpakan ng mga bisita, kundi ang reaksyon ni Mr. Ramirez, ang milyonaryong hinintay ng lahat na magsalita. Ang kanyang mukha na dating puno ng pagyayabang ay ngayon ay nagpapakita ng halo ng pagkamangha at pagkahiya. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na mayabang kundi puno ng kuryosidad. Sa unang pagkakataon ay hindi na invisible sa mga mata si Maria. Ang kasambahay na dati ay hinintay niyang mapahiya ay ngayon ang nagbigay sa kanya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Sa sandaling iyon, si Maria ay nagpasya na magsalita. Sa kanyang mahinahong boses, sinulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Ako po si Maria, sir. Pero noon, sa aming probinsya, ako po ang hinihintay ng mga tao tuwing may pista. Sa edad na 12, nanalo na ako ng mga premyo sa sayaw, tinikling, modern dance, kahit anong patimpalak. Pero nang mamatay ang aking ina at nang maghirap ang aming pamilya, iniwan ko ang sayaw para magtrabaho. Bilang panganay, ako ang nag-aga sa aking 4 na kapatid. Pumunta ako sa Maynila, naging kasambahay at nagpapadala ng pera para makapag-aral sila. Sa Singapore bilang OFW, natutunan ko ang sakit ng paglayo sa pamilya, ang hapde ng mga panghuhusga ng mga hinintay kong walang alam. Pero gaano kahirap, hindi ko iniwan ang sayaw sa aking puso. Ang mga bisita ay tahimik, nakikinig sa bawat salita niya. Kwento ni Maria ay katulad ng maraming Pinoy. Puno ng sakripisyo, ng laban, ng pag-asa na hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na araw. Si Mr. Ramirez, na ngayon ay nakatayo mula sa kanyang upuan, ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Maria hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao na may kwento, may talento at may karapatang maging proud. Maria. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng respeto. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Ako ang mali rito. Sa harap ng mga bisita, humingi siya ng paumanhin. Isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Bilang pagkilala sa iyong talento, dugtong niya, bibigyan kita ng scholarship sa iyong pamilya at susuportahan kita para muling ituloy ang iyong pangarap sa sayaw. Ang mga bisita ay muling nagpalakpak, pero sa pagkakataong ito, ang palakpakan ay hindi lamang para sa sayaw ni Maria, kundi para sa kanyang tapang, sa kanyang kwento at sa kanyang dignidad. Ang sandaling iyon ay hindi lamang nagbago ng tingin ni Mr. Ramirez kay Maria, kundi pati na rin ang mga bisita sa kanilang sarili. Ang ilan ay naalala ang kanilang mga kamalian sa paghuhusga ng iba batay sa itsura o trabaho. Ang iba ay naantig sa kwento ni Maria, na nagpapaalala sa kanila ng mga Pinoy na lumalaban sa kabila ng kahirapan. Si Maria, na dating invisible, ay ngayon ang bituin ng gabi. Ang kanyang sayaw ay hindi lamang isang pagganap, ito ay isang paalala na ang bawat tao, gaano man kaliit sa mata ng iba, ay may halaga, may talento at may karapatang maging proud. Habang ang musika ay humupa, si Maria ay ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang hamon ni Mr. Ramirez na dating para sa kahiyan ay naging daan para sa kanyang pagbabago. Pero ang kwento ni Maria ay hindi pa tapos. Ang susunod na mangyayari ay magdadala ng mas malaking milagro.
Pagkatapos ng gabing iyon, ang buhay ni Maria ay nagbago ng tuluyan. Ang kasambahay na dating hindi napapansin na hinintay ng mga bisita ng mapahiya, ay ngayon ay hinihintay ng lahat bilang isang inspirasyon. Ang kanyang sayaw sa harap ng mga mayayaman ay hindi lamang nagpatahimik sa mga nangungutya, kundi nagbukas din ng mga bagong pinto para sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Mr. Ramirez na dating puno ng pagyayabang ay nagbigay kay Maria ng scholarship para sa kanyang mga kapatid at nag-aulok pa ng suporta para muling ituloy ang kanyang pangarap sa sayaw. Pero higit pa rito, ang kwento ni Maria ay kumalat sa buong komunidad, mula sa mansyon hanggang sa mga barangay, mula sa mga bisita hanggang sa mga simpleng tao na tulad niya. Ang kanyang sayaw ay naging simbolo ng pag-asa, isang paalala na ang bawat tao, gaano man kaliit sa mata ng iba, ay may halaga, may talento at may kwentong dapat pakinggan. Habang ang musika ay humupa, si Maria ay ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang hamon ni Mr. Ramirez na dating para sa kahiyan ay naging daan para sa kanyang pagbabago. Pero ang kwento ni Maria ay hindi pa tapos. Ang susunod na mangyayari ay magdadala ng mas malaking milagro. Pagkatapos ng gabing iyon, ang buhay ni Maria ay nagbago ng tuluyan. Ang kasambahay na dating hindi napapansin na hinintay ng mga bisita na mapahiya ay ngayon ay hinihintay ng lahat bilang isang inspirasyon. Ang kanyang sayaw sa harap ng mga mayayaman ay hindi lamang nagpatahimik sa mga nangungutya, kundi nagbukas din ng mga bagong pinto para sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Mr. Ramirez na dating puno ng pagyayabang ay nagbigay kay Maria ng scholarship para sa kanyang mga kapatid at nag-aulok pa ng suporta para muling ituloy ang kanyang pangarap sa sayaw. Pero higit pa rito, ang kwento ni Maria ay kumalat sa buong komunidad, mula sa mansyon hanggang sa mga barangay, mula sa mga bisita hanggang sa mga simpleng tao na tulad niya. Ang kanyang sayaw ay naging simbolo ng pag-asa, isang paalala na ang talento at dignidad ay hindi natutukoy ng trabaho o katayuan sa buhay. Ngayon, si Maria ay hindi na lamang isang kasambahay. Sa tulong ng suporta ni Mr. Ramirez at ng mga bisita na naantig sa kanyang kwento, siya ay nagtuturo na ng sayaw sa mga bata sa kanyang barangay. Sa isang maliit na plaza kung saan siya mismo ay natutong sumayaw noong bata pa, ay binibigyan ni Maria ng libreng klase ng tinikling at modern dance. Ang mga bata na tulad niya ay lumaki sa kahirapan ay tumitingin sa kanya bilang isang ate, isang guro, isang bayani. Kung kaya ni Ate Maria, kaya ko rin, sabi ng isang batang babae. Ang mga magulang ng mga bata na marami rin ay mga manggagawa tulad ni Maria noon ay nagpapasalamat sa kanya dahil ang kanyang kwento ay nagbigay sa kanila ng lakas na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang bawat galaw na itinuturo ni Maria ay hindi lamang tungkol sa sayaw. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa paniniwala na ang bawat tao ay may talento na naghihintay lamang ng pagkakataon. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa puso ni Maria. Sa mga taon na siya ay nagtrabaho bilang kasambahay, bilang OFW sa Singapore, naranasan niya ang mga pangungutya, ang kalungkutan ng paglayo sa pamilya, ang bigat ng mga tingin na nagpapababa sa kanya. Pero ngayon, sa bawat ngiti ng mga batang itinuturuan niya, sa bawat pasasalamat ng mga magulang, nararamdaman niya ang halaga ng kanyang laban. Ang kanyang mga kapatid na ngayon ay nasa kolehiyo dahil sa kanyang pagsisikap, ay tumitingin sa kanya bilang isang bayani. Ate, ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito, sabi niya ng kanyang bunsong kapatid na ngayon ay nangangarap maging guro. Ang kwento ni Maria ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Minsan, habang nagtuturo siya ng sayaw, naaalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Anak, ang talento mo ay regalo ng Diyos. Gamitin mo ito para magbigay liwanag sa iba. At yon ang ginagawa niya ngayon. Nagbibigay liwanag, nagbibigay pag-asa. Ang kwento ni Maria ay isang paalala sa atin. Huwag husgahan ng tao sa kanyang itsura o trabaho. Sa bawat kasambahay, sa bawat manggagawa, sa bawat Pinoy na lumalaban sa kahirapan, may kwentong naghihintay na marinig, may talentong naghihintay na sumikat. Ang sayaw ni Maria ay hindi lamang nagpabago ng kanyang buhay, kundi nagpabago rin ng tingin ng iba sa mga tulad niya. Ang kanyang tapang, ang kanyang pag-aasa ay naging inspirasyon sa mga hinintay siyang madapa. Ngayon, habang nagtuturo siya sa plaza,
Ang bawat hakbang ng mga bata ay parang patuloy ng kanyang kwento. Isang kwento ng laban, ng dignidad, ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. Ang gabing hinamon siya ni Mr. Ramirez ay naging simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto na puno ng liwanag at posibilidad. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang tungkol sa isang gabi ng sayaw o isang hamon mula sa isang milyonaryo. Ito ay tungkol sa isang babaeng Pinay na lumaban sa kabila ng mga pagsubok, na nagpatuloy kahit ang mundo ay hinihintay siyang madapa. Mula sa isang simpleng kasambahay na hindi napapansin, si Maria ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang barangay, kundi sa lahat ng nakarinig ng kanyang kwento. Ang sayaw ni Maria ay hindi lamang isang pagganap, ito ay isang sigaw ng dignidad, isang patunay na ang bawat tao, gaano man kaliit sa mata ng iba, ay may halaga, may talento at may kwentong dapat marinig. Ang gabing hinamon siya ni Mr. Ramirez ay naging simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay, isang yugto na puno ng pag-asa, pagbabago at posibilidad. Pero ang kwento ni Maria ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay para sa bawat Pinoy na naranasan ng panghuhusga, ang mga nagtiis para sa pamilya, ang mga nagtago ng kanilang pangarap dahil sa kahirapan. Sa mga buwan pagkatapos ng gabing iyon, ang buhay ni Maria ay nagpatuloy sa pagbabago. Ang scholarship na ibinigay ni Mr. Ramirez ay nagbigay daan para makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa kolehiyo. Ang kanyang bunsong kapatid na minsan ay nangangarap maging guro ay ngayon ay isang estudyante ng edukasyon, na inspirasyon ng tapang ni Maria. Ang kanyang mga klase ng sayaw sa barangay ay naging kilala at ang mga batang na kanyang itinuturo ay nagsimulang manalo sa mga lokal na patimpalak na parang patuloy ng kanyang legacy. Pero higit sa lahat, ang kwento ni Maria ay kumalat sa social media, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan ng mga bisita ni Mr. Ramirez. May nagbahagi ng kanyang kwento sa Facebook, may gumawa ng mga video tungkol sa kanya, at may nagsabing, kung kaya ni Maria, kaya ko rin. Ang sayaw ni Maria ay hindi lamang simbolo ng pag-asa para sa mga OFW, para sa mga kasambahay, para sa mga simpleng Pinoy na lumalaban sa araw-araw na buhay. Ang pinakamahalagang aral sa kwento ni Maria ay ito: huwag kailanman husgahan ang tao sa kanyang itsura o trabaho. Ang isang kasambahay, isang janitor, isang magsasaka, bawat isa sa kanila ay may kwento, may talento, may pangarap na naghihintay lamang ng pagkakataon. Si Maria ay nagpatunay na ang talento ay hindi natutukoy ng pera o katayuan. Ang kanyang tapang sa harap ng mga pangungutya, ang anyang pagtitiis sa mga taon ng sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa mga hinihintay siyang mabigo. Sa bawat hakbang ng kanyang sayaw, ipinakita niya na ang pag-asa ay hindi nawawala kahit sa pinakamahirap na sandali. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng mga kwento ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan, ng ating sarili. Mga kwento ng laban, ng pag-asa, ng paniniwala na ang Diyos ay laging may plano para sa atin. Si Mr. Ramirez, na dating puno ng kayabangan, ay nagbago rin. Matapos ang gabing yon, naging mas mapagbigay siya. Nagsimulang magbigay ng suporta sa mga komunidad tulad ng barangay ni Maria. Ang kanyang paghingi ng paumanhin kay Maria ay naging simula ng kanyang sariling pagbabago. Isang paalala na kahit ang mga mayayaman ay may matututunan mula sa mga hinusgahan nila. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang nagpabago ng kanyang buhay, kundi nagbigay din ng liwanag sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang sayaw ay naging tulay. Tulay sa pagitan ng mahirap at mayaman, ng pangarap at katotohanan, ng sakit at pag-asa. At ngayon, habang si Maria ay patuloy na nagtuturo ng sayaw sa kanyang barangay, ang bawat bata na kanyang tinuturuan ay dala-dala ang kanyang aral, na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay maaaring magbago ng buhay. Kaya naman, sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon, ito ang mensahe ng kwento ni Maria. Huwag sumuko sa inyong mga pangarap. Gaano man kabigat ang buhay, gaano man karaming pagsubok ang dimating, may pag-asa na naghihintay sa inyo. Tulad ni Maria, gamitin ninyo ang inyong talento, ang inyong tapang, ang inyong pananampalataya.
Ang bawat isa sa inyo ay may kwentong naghihintay na marinig. May liwanag na naghihintay na sumikat. Ang kwento ni Maria ay isang paalala na ang Diyos ay laging may plano at ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Salamat sa panonood ng kwento ng pag-asa na ito. Huwag kalimutang magbahagi ng inyong sariling kwento sa amin at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong magbibigay inspirasyon sa inyo.